Assalamualaikum magkamemon. Kanina, medyo kalmado pa ang panahon kaya naisipan ko dito sa dulo ng tulay sa bahay ng aking pinsan magluto. Gusto ko sana itong lutuin na merong tinta at iprito yung iba. Kaso lang baka sabihin yung paulit-ulit na lang yung niluluto ko. Dahil sakto lang din naman yung laki ng pusit na to, hindi ko na in-slice-slice. Lulutuin ko yan ng buo pero hiniwa-hiwaan ko lang yung katawan para madaling kainin. Isa-isa ko ring tinanggal ang kanyang tinta, yung parang plastic sa likod, mata at ngipin. May mga bata rin kasing kakain nito kaya kailangan talagang tanggalin yung ngipin. Medyo may pagkakunat din itong pusit kaya tama lang din na hiniwaan ko siya ng ganyan kaliliit. Mahirap na pag hindi matunawan, malayo pa naman dito ang hospital. At ayan, pagkatapos ko sa paglilinis, hinugasan ko to ng 3 beses gamit ang tubig tabang. Dito, blinanch ko muna yung pusit saglit ng mga ilang minuto lang din. Nang naging ganyan ng itsura, hinango ko na ito. Sa pagluto daw pala kasi ng pusit, kailangan mo muna ito i-blanch bago mo iluto sa mismong recipe. Nang sa ganon, maiwasan natin ang paglagay ng maraming tubig para hindi ma-overcook. Nag-slice na rin ako dito ng sibuyas, bawang at siling haba. Tapos nagdurog na rin ako ng paminta. Dahil wala kaming butter, gumamit ako dito ng margarine. Nang medyo nagmelt na, sinunod ko na rin yung bawang. Palulutuin saglit tapos sinunod ko na rin yung sibuyas. Nang naging aromatic na, nilagay ko na ang ating na-blanch na pusit. Mekos-mekos saglit at pwede na natin ilagay ang ating ketchup. Dahil meron pa rin ako natitirang konting oyster sauce, nilagyan ko lang ito ng tubig saka ko binuhos dito sa pusit. Naglagay ako ng konting asin dyan at pampalasa. Tatakpan, palulutuin ng ilang minuto tapos bubuksan para lagyan ng paminta at siling haba. Sakto naman at medyo nanuyuning sabaw. Grabe, akala ko hindi masarap ketchup sa pusit. Pwede naman pala. Yun lang po. Thank you for watching.